if the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga flash po na ARs dito. Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental. That the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your For Honor. medicines, Your Honor. Counsel, explain me. Attorney Gabonan, you have to admit you had fun. You had fun with the names. We had too so when much you were fun, using Your it. Honor, but Exactly. So That's let her cross the witness based on those and Please, Attorney. utilize it as well. Ano yung mga nakikita natin dito? Okay? So, unang-una, napapakita ito na tinatawag nating strategic ambiguity. Ano nga ba ito? Communication tactic, ha? Where a person deliberately uses vague, contradictory, or multi-layered language so that their message can be interpreted in different ways depending on the audience, mga ka-learners. Okay? So, kung titignan natin, kung natatandaan ninyo, no? Anong tawag natin dyan? Yung issue dito sa mga pangalan, mga issue dito sa 11 days na nililito nila mga ka-learners. Binibigyan nila ng ibang kahulugan. Ayan. Ito, again, nung nakaraan ha, nung si Wamil pa hanggang ngayon, issue sa 11 days na resolba. Tapos biglang tumahimik. Again, simula 2024 pinag-usapan ito. 11 days. Kaya nga, pinangalanan si VP Sara na Inday Lustay, mga ka-learners. Kasi dahil inubos ang 11 days. Natatandaan ko pa noon, pati si Risa Ontiveros, mga ka-learners, may pa-vlog pa siya na dapat i-explain paano inubos yung pera in 11 days. And then unfortunately, mga ka-learners, lumabas, hindi naman pala illegal. Ha? Hindi naman pala illegal ang ubusin or igastos yung confidential intelligence funds in 11 days. Strategic ambiguity. Again, walang issue, pero ginagawa nila ng issue. Now, deliberately uses vague, contradictory, or multi-layered language. No? Para, again, kasi nga, yung audience, halimbawa, taong bayan, no? Titignan natin na, grabe yan, inubos in 11 days. Diba? So, masyashock tayo. Tapos, million pa yung pinag-usapan dito, mga ka-learners. Magandang gabi dito kay Ma'am Chrissy Brook. Oy, sa China, international student natin ito. Ayan mga ka-learners, no? Strategic ambiguity. Ano pa nakikita natin? No? Willful misrepresentation ito, no? Deliberate, kaya napapansin niyo mga ka-learners, sabi nga natin, alam nila na walang issue. Alam nila walang issue sa mga pseudonyms, no? Or mga code names. Alam nila walang issue dito sa paggastos ng confidential intelligence funds in 11 days. Alam nila, conscious sila, aware sila na walang violation yan sa anong tawag na sa COA, yet again, binibigyan nila ng hindi malinaw na ibig sabihin. And willful misrepresentation. Deliberate kasi act of presenting false, misleading, or distorted information despite knowing the truth with the intent to deceive, manipulate perception, or gain advantage. Ayan mga ka-learners. Ang problema, well, hindi naman siguro ito problema, pero ang kagandahan ng impeachment dito, well, unfortunately, unang-una, masisira si VP Sara, pero ang kagandahan dito, nandito yung defense team na nililinaw nila. Ayan, napakinggan natin. Tinanong, fictitious ba kapag katawa-tawa yung pangalan? Di ba mga ka-learners? Wala naman palang issue sa mga pangalan. Yet, ilang taon na itong pinag-usapan si Mary Grace Piatos, mga ka-learners. And then eventually, dahil dito, again, sabi ko, nakarang araw, ang daming mga lumabas sa pangalan, binanggit dito ni Attorney Ferrer. Mary Grace Piatos, Renan Piatos, may Escudero pa, may sino pa ba? Basta lahat ng pangalan. And then eventually sasabihin, wala naman palang issue. Unfortunately, sabi pa ni Kapunan, hindi naman yung intent nila, yung mga pangalan, wala naman daw issue doon, mga ka-learners. Nilaglag si Joel Chua at si Jinky Luistro. Kasi kalat itong ginawa ni Jinky Luistro, ni Joel Chua at ng buong mga congressmen na prosecutors, itong issue dito sa mga pangalan, 11 days na pag-ubos ng pera, ng confidential funds, at yung iba. Di ba?
In the first place, hindi illegal. Walang issue naman pala, mga ka-learners. No. Di ba? At the same time, ano pa mga pinapalabas? Vice President daw. Ano tawag na? DepEd. Hindi naman daw related sa bakit may confidential funds. Yan, pinapalabas din na issue. Pero pwede naman, mga ka-learners, di ba? Kasi nga, last time pinag-usapan natin, mga non-traditional threats, yung tawag natin dyan. Na hindi, yung mga non-traditional threats, yung mga hindi related sa combat or armed combat. Yan. Kasi yung mga armed combat, pinag-usapan dyan, ang involved dyan yung mga AFP, yung mga defense. Of course, traditional yan. Traditional, ano tawag natin dyan? Traditional threats. Again, meron ding non-traditional. Yet, pwede naman pala tumanggap lahat ng ahensya ng confidential funds. Di ba? Yet, ginagawa ng issue. Ayan, nakita tuloy ang kalat, mga ka-learners. Pinipilit na dinay ni Lorna Kapunan, pero nabuking siya dito ni Chase Escudero. Ano sabi ni Chase? Hindi. Hindi ko lang nakuha yung kabuang statement, pero hindi yan yung nakita namin. Parang ganyan. Hindi yan yung nakita namin. You made fun with the names. Di ba? Ay, Ampit, welcome back. Kumusta kayo dyan sa Jensa, no? Okay, Jesus Christ. Taga-audio process, si VP Sara, may final. Yan din, isa din yan sa issue, no? Hindi ba rin naman pala final? Ay, ito pa, ito rin, no? Buti, binanggit ni Sir Ampit. Yung notice of disallowance din. Ano tawag? Ni-weaponize nila. Parang ang sama-sama na ng ahensya kapag mayroong notice of disallowance. Ang problema, hindi pa rin naman talaga final. Di ba? Dito lang lalabas yung katotohanan talaga, mga ka-learners. Ay, magandang gabi dito kay Ma'am Pilar Istasio. Welcome. Welcome back, ma'am. Mga regular students natin, present ka agad, no? Ayan, again, willful misrepresentation ito, mga ka-learners. Mamaya, titignan natin, sa next slide natin, bakit ginagawa ito ng mga congressman? Anong tingin nila sa taong bayan? Ano yung assumption nila sa mga audience nila? At kung bakit ganito yung pinapakita nilang behavior? Again, unang-una, itong strategic ambiguity. Binugulo yung simpleng bagay. Pangalawa, willful misrepresentation. Yun na nga. Disallowance lang, iba yung interpretation. Ginastos ng 11 days, pinapalabas na masama. Hindi naman pala illegal. Okay lang naman pala. Mga pangalan, katawa-tawa, sinabing ngayon dinideny ni Kapunan. Sabi nga ni Chis, may dokumento kayo sa PSA. Pinatunayan nyo na non-existing itong mga taong ito tapos hindi kayo focus dyan. Di ba? Di malinaw na. Again, ginamit nyo ito. May deliberate action dito, mga ka-learners. At ito, masama, mga ka-learners. No? Performative suspicion ang nakikita rin natin dito. Psychological behavior where a person publicly expresses doubt, skepticism, or suspicion not because they genuinely believe it, but because it serves as strategic purpose. Ito yung malala dito, mga ka-learners. Nire-raise nila ito na issue, pinapalabas nila itong issue ng mga pangalan, number of days na naubos yung pera. Yung iba pa di ba kung matatandaan niyo, may padala-dala pa sila ng yung Mary Grace na tinapay, tapos piatos na snacks doon sa Congress kasi nga yung pangalan. Ano pa, yung mga details diyan, di ba? Number ang mga activities. Christmas party, tree planting, no? Well, of course, hindi ko lang alam kung na-prove na kanina, pero again, eventually ma-explain yan. And I think naipaliwanag na rin natin yan dito. I think for 2 days na, mga ka-learners, no? Anong mga posibilidad or mga posibleng explanation dyan. Yet, ang purpose nila dito, again, performative suspicion, pagkukunwari na nagdududa sila dito. Kasi nga, may nakukuha sila. May gusto silang gawin dito. Gusto nilang tanggalin itong si VP Sara. Imagine ninyo, pumunta yung kaso dyan sa trial. Ngayon lumabas, wala naman pala talagang issue. Lahat
Of course, base dito sa article na ito. Well, yung una, yung grave threats din. Malino naman yun, malabo yun mga ka-learners, no? Parang alam na ng mga tao na wala, tingnan nyo, hindi pinag-usapan na ngayon. Ngayon naman, ito, mas lalong lumabo kasi lahat na ipaliwanag, nakita ng mga tao na lahat ng mga aligasyon ninyo, lahat ng mga suspicions ninyo sa ginawa ng Office of the Vice President at ng DepEd regarding sa 11 days, sa mga pangalan, wala naman pinag-issue. Di ba? Again, kasi it serves their purpose, mga ka-learners. Siraan si Vice President Sara Duterte. And of course, katuwang nila ito, mainstream media na ang ginagawa ay media amplification, mga ka-learners. No, I think alam natin ito. The media repeats, highlights, and magnifies a particular issue, message, or narrative so that it gains greater visibility, salience, and perceived importance than it might otherwise deserve. Ayan, kakuntsaba. For the purpose of media amplification. And then eventually, again sabi ko nga, ilang taon na ito pinag-usapan. Mary Grace Piatos. Mga ka-learners, di ba? Pinagtatawanan. Kasi kapag may nakita pa nga akong isang post sa social media, no? Nagtanong pa siya, kung itong lahat ng pangalan na ito, ay ginamit, tapos hindi pa rin kayo naniniwala na ninakaw yung pera, ewan ko na lang, may pagganon-ganon pa mga ka-learners. Nako, halatang walang alam, at least sa research, mga ka-learners. Hindi natin sinasabi sa intelligence operation, pero at least sa research, kasi research yung, sa psychology, research yung ginagawa namin. And gumagamit kami ng mga fake names, code names. Yan yung, again, piniliwanag na rin natin bakit kailangan fake names, bakit nakakatawa, bakit unusual yung mga names. Again, para hindi makomit yung misattribution. Ibig sabihin, baka magka-coincidence na pag nilabas, na-combine ka ng pangalan and then eventually may existing palang taong ganyan and it so happen na nandoon siya sa lugar ng kalaban, baka siya ang pagkamalan. Kasi again, pwede naman tayong gumawa talaga ng pangalan. Ako nga, sabi ko nga, nagpe-fill up ako ng mga form online, no? Gagamitin ko pangalan ng kaibigan ko, tapos apelido ng ibang kaibigan ko. Lagay ko dyan. No? Kung ganyan yung gagawin natin, baka may totoong tao na nag-exist na nandoon sa kalaban. At pag lumabas yan, nakita ng kalaban, uy, ikaw pala ang traidor. Anong gagawin? Delikado. Misattribution. Unfortunately, may ginawa na sa kanya, pero hindi naman pala siya yun. Nangyari lang na coincidence. Kaya sisigurduhin mong walang taong tutugma doon sa pangalan na gagawin mo. Again, kaya unusual, nakakatawa. Mas safe yan, mga ka-learners. So ngayon, punta tayo dito. No? Anong tingin ng prosecution sa atin? Bakit nila? Again, balikan natin ito. Wag lang natin tingnan yung media amplification. Itong strategic ambiguity, willful misrepresentation, itong performative suspicion. Anong one word ang magdi-describe dito sa ginagawa ng prosecution? Pagsisinungaling ito, mga ka-learners. Sa taong bayan, niloloko tayo ng prosecution ng mga congressman.